Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, pasensya na kung kalat-kalat yung buhok ko. Kakaligo ko lang kasi. So, ayun. Medyo maaga tayo makapag-devotion ngayon unlike ng mga nakaraang araw na gabi na. So, going back to our devotion, today is Wednesday and this is our third installment of our new series which is Trusting in God in terms of financial. So, our topic for today is tithing still applicable today or up to now? So, in connection to our topic for today, ang Bible verse ating tatalakayin ay ang Malachi chapter 3, verse 10. So, in English Standard Version, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in thy house, in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. So, in Filipino translation naman or in Magandang Balita Biblia version, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko subuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, ito yung one of the reasons why hindi talaga ako makapag-devotion ng maaga dito sa province kasi sobrang ingay, 'di ba? Yung mga sasakyan, unlike kapag sa city kasi sa amin sa Marikina, at least doon may room na, alam mo yun, yung mga building kasi doon, yung mga walls doon, kahit kapag nasa loob ka ng bahay, hindi masyadong rinig yung ingay sa labas. But dito kasi exposed sa labas yung bahay namin. So ayun, tapos may pinsan pa ako maingay, 'di ba? So ayun. Going back, I think this is the Lord God. Based from my understanding, pwede itong maging point of view niya kasi nga sabi dito, dalhin ng buong buo ang mga ikapu sa aking tahanan or tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. So, tithes kasi, ang pagkaka-explain sa amin sa church namin is yung, kumbaga, giving tenths, di ba? Yung 1/10 or yung 10% ng natatanggap mo is you will give back sa church. But this is not required. This is not compulsory. So, kung matatandaan natin sa devotion natin kagabi, di ba, ang sabi doon yung sacrificial giving, voluntary giving. So, hindi siya compulsory, hindi siya required. So, nagbibigay tayo kasi bukal sa loob at puso natin. Nagbibigay tayo kasi gusto natin. Nagbibigay tayo kasi alam natin na magbibigay glory ito sa ating Panginoon. So, yung topic natin is tithing still applicable today? So, my answer is yes. So, kahit sa church namin, may mga gumagawa nito. Ako, di ba, gaya ng sabi ko kagabi, especially na scholar pa lang ako, wala pa akong kakayanan magbigay ng tithes kasi ako mismo super dami kong errands, ang dami kong, syempre nag-aaral pa ako and mahal mag-aral. College na ako, going third year this pasukan. So, ayun, nakakaipon ako pero sapat lang din para sa mga pangangailangan ko. And kagaya nga nasabi rito, this is not required, this is compulsory. So, I am just waiting for the right time na makapagbigay ako kasi God knows how much I also want to give para sa ikago-glorify niya. Sa glory niya, yun. So, para mas mapalakapait, ang talakayan natin is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, tithing is not required for Christians. So, kagaya ng sinabi ko kagabi, yung sacrificial giving, voluntary giving. So, tithe is just like that. Hindi siya required, hindi siya compulsory, but kumbaga love gift, parang ganon. Bukal sa loob mo, ikaw mismo yung nagbibigay, diba? Hindi ka nagbibigay dahil inutusan ka or na-require ka. Hindi ka nagbibigay dahil required or compulsory, but you are giving it on your own will, on your free will. And alam naman natin, diba, na sabi nga kagabi, the more you sow, the more you reap. So, tayo kapag nagbibigay tayo para sa ikago-glorify ng ating Panginoon, mas maraming blessings pa ang ipapaunlak niya sa atin. So, paano natin nasabi na
nabibigyan natin siyang glory when we do tithing. So, yung tithing kasi, especially sa church namin na ang alam ko, napupunta yon sa development din ng church, di ba? So, habang dumadami yung tao, mas dumadami yung pangangailangan ng church. Like, for food, ganyan. And may mga feeding programs din kami. Siyempre, yung development din ng church, yung pagpapalaki ng church, di ba? So, yung nakukuha sa tithing, napupunta yan into good hands and nakikita yan ni God. So, hindi natin yan madadaya, di ba? So, this is also a good thing dahil syempre napapractice tayo na to save up, 'di ba, sa mga nakukuha natin sa sahod natin, ganyan. Natututo tayong magtabi, 'di ba? So, it can be a practice for saving then. So, again, tithing is not required for Christians. Number 2, tithing can be the starting point of giving. So, ito na ngayon, since we are doing tithing, we are giving. And number 3, tithing can be God's way of showering you with blessings. So, when we do tithing nga, kaya nasabi ko is bumabalik sa atin yung blessings. The more we sow is the more we reap, di ba? So, especially when it comes to glorifying God nga, kapag ang binibigay natin is nakakapag-glorify sa Kanya, mas lalo pa niya tayong binibigyan ng blessings abundantly, di ba? So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application part. So, medyo mamadaliin ko na kasi umuulan and mag-iingay na since yung pinsan ko ang ingay rin kasi. Number 1, start by practicing voluntary tithing. Number 2, practice generous and sacrificial giving. And number 3, give in proportion to God's blessings. So, for our discussion part, by now, we should be able to know the reasons as to why we should practice voluntary tithing as a way of letting God to be generous to us.